Hello, magandang umaga po sa inyong lahat, ano. So, meron po akong napakinggang kanta at talagang nag-hits itong mga kaibigan. At isa po siyang Pilipino-Muslim. Yung kanyang kanta po ay pinamagatang Selos. So, napakaganda yung kanta na ito. Talagang patok na patok sa social media, yung sa YouTube, sa Spotify, sa Facebook, at sa TikTok po ay talagang pumatok itong kantang ito. Pero na-take down dahil sinasabi nila copy infringement daw. Dahil ang may original na kanta daw nito ay ang Lenka, si Lenka daw po. Actually po, yung melody at saka rhyme lang po yung kinuha. Pero hindi parehong-pareho yung melody at rhyme na kinuha po. Mas maganda po yung pagkakagawa ng melody and rhyme na kinanta ni Shaira na Selos ay mas maganda po at talagang mas mapapasayaw ka talaga sa kantang ito. So bakit ko po nasabing hindi po ito copyright infringement? Unang-una po, si Shaira po ay nag-share lang po or nagbahagi lang po ng kanyang talents sa mga tao. At ang intention po nila ay ibahagi lang ang kanilang mga talents at may pakita yung kanilang nararamdaman sa kanilang puso dahil bilang mga Muslim nga po ay meron silang nararamdaman na sila po ay nagiging bahagi ng kanilang kultura na yung kanilang mga asawa, mga lalaki ay pinapayagang mag-asawa ng ilang beses basta pakasalan. So, siyempre, ito namang si Shaira, hindi maiwasan bilang isang tao ay nagsiselos po siya. So, pangalawa po, wala naman pong intensyon si Shaira na ibenta yung kantang ito sa madlang people. So, wala po tayong makikita na binebenta yung mga kanta na yan. Kundi, makikita lang po natin yan na naka-upload sa YouTube, naka-upload sa TikTok, sa Facebook at sa Spotify po. So ngayon, paano sila kumikita dito? Sineswelduhan po sila ng mga application na to. Ang nagsesweldo sa kanila ay ang YouTube. Bakit po? Kumikita po kasi ang YouTube sa kanila. Paano sila kumikita? Dahil sa mga millions views po na nakukuha nila. Nakukuha ng mga manunood sa social media. Kaya wala pong intensyon itong si Shaira na ibenta o kumita sa social media. Dahil dineswelduhan lang po siya. So ngayon po, para po masabi natin copy infringement po ang isang creation, kailangan kopyang-kopya mo lahat, pati yung lyrics, yung tunog, yung pagkakagawa, yung pagkaka-create, kopyang-kopya po lahat yun. So masasabi natin na copy infringement po talaga yan. So sa case ni Shaira po, malabong-malabo po yan. At isa pa pong tinitingnan natin dyan kung bakit hindi po copyright infringement ay dahil hindi po registered yung kanta ni Lenka dito sa Pilipinas. Ang ginawa po kasi ni Lenka, mga kababayan, in-upload po niya sa Spotify po at napakinggan ng mga tao. So once na ma-upload po yan sa social media o publicly, release po yung kanta mo, automatic po na marami pong gagaya, marami pong susuporta dyan sa mga kanta ninyo. Kaya wag po kayong magtataka kung pati yung paraan ng paggitara ay ginagaya at i-upload. Siyempre, yung mga taong gumagaya na ito ay hindi para kumita, kundi para ibahagi lang yung kanilang mga talent sa taong bayan. Diba? So, mapapansin ninyo na kapwa natin mga Pilipino, tinetake down eh. Diba dapat proud kayo kasi nai-improve nila yung kanilang mga talent. So, wag po tayong masyadong selosong tao. Pag may mga nakikita tayong mga Pilipino na sumisikat, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kaya, maswerte kayo na may mga kababayan tayo na may tatalino at magagaling pagdating sa pagbabahagi ng talento. Kaya, I will support Shaira. Continue mo lang yan. Ipagpatuloy mo lang yung talent mo. Ibalik mo lang yung kanta mo kasi wala ka pong nilalabag na batas po dyan. Huwag ka pong matakot dahil kung ako sa'yo, ay karapatan mong ibahagi ang talent mo sa mga tao. God bless you, Shaira.